Hi, I'm Jana, a single mom with a little warrior named Alonzo. He was diagnosed with cerebral palsy last 2022. I'm here to share my daily life with you as I take this journey together with my son. I hope I can be an inspiration to you. Hey guys! So we're here now sa ating event dito sa Ali Mall, our Cerebral Palsy Awareness and Family Day. Ayan, ang ingay, sorry guys! So we invited around 100 kids. So ito na siya guys, from working this out for about 6 months, ito na siya. So sobrang successful, daming kids, ayan siya guys. There. Ah! So yan guys, uh, provide si Cocina Berenguer ng ating mga food packs. Ate, say hi! Nice to see you again! Ayan sila guys, ang dami. Ayan po. So, nagbibigay po kami ng shirts. Ayan si ate. Ayan. Ito yung mga kids natin, guys. So, there they are. Masyado palang So, nagbibigay sila ng loot bags. napaka-social. Nasa mahiwagang soup. Sino gusto ng prize? Ayan. So, namimigay sila na ng Happy raffle. Sunday. Happy Sunday, everyone. So, there the raffle, guys, sa lahat nag-donate. Thank you so much. Ayan, yung stroller, guys. Yung stroller. O, Next diba? time, magpapakambiolo na tayo. But There, join us for a day of learning and fun. So there they are, guys. So now guys, we invited a doctor, neuro, to teach or to lecture our dear parents yung mga things to do and things to not to do and to be aware. Bakit ang swerte-swerte mo? Sa first event, guys, namin, siya yung nanalo. Tapos ngayon, first raffle prize, siya ulit yung nanalo. Ha? Alo, smile ka sa camera, princess. Thank you, thank you! Ma'am, kamukha kita, ma'am. Kaso napasmala. Si Mami kaya ito, ma'am. Yeah. Hello,
Foreign na siya ngayon. So, ayun, sabi nga nila, pag gusto ni Lord, gagawin niya. And hindi ko po in-expect na normal delivery ko siya. Kasi, since I have this condition, sa isip ko, nasisasarian ako. Tinanong ko ba yung OB? Sabi ko, Dok, kasi yes po ba ako? Tapos pinagalitan ako ng doktor. Sabi niya, mas kayo sa CS eh. Naka-align naman yung baby mo. Sabi ko, Dok, baka po kasi hindi ko siya ma-push. Hindi ko ma-ilay ganyan. Pero luckily hindi. Talagang Miss Possibility. She has shown us na anything is possible. What seems to be impossible sa tao, sa mga ng tao, binibigyan ka ng limitations, nothing is impossible with the Lord. Sinabi nga niya ng Bible. Nakapasabi. And dahil doon, Miss Jenica, alam ko narinig na natin to kanina, pero let me Pediatric therapist. So, medyo matagal-tagal na rin po ako nag-handle ng kids with cerebral palsy. Yan. So, first, nung in-invite po ako ng organizers po dito, tinanong ko kung anong gustong malaman ng group about CP. So, may komplikasyon ba ang CP in terms sa buto ng bata? So, pwede po ba ako makakita ng raise of hand dito? Sinong gustong sumagot? Gusto ko lang makakuha ng idea nyo? O, meron po ba? Any idea? Kayo po, ma'am. So, may question po yung group. May komplikasyon ba ang CP in terms sa buto ng bata? So, I want to know kung ano po yung mga ideas. Actually, I have also scoliosis. Yun po yung complication. Factors po yung ability to walk. Pero base po sa ibang studies, may mga CP po na may dysplasia na naglalakad. Pero marami tayong factors na kailangan i-consider. Hindi lang po yung dito lang. We have to consider cognition, gusto ba niya maglakad? Tapos, okay ba yung muscle niya sa taas? Malakas ba yung trunk niya? Malakas ba yung balakang? Posibilidad po ba na ano po tayo na ituturo ng braces sa kanya? So, yung braces po na sinusuot po nila ngayon is to maintain kung ano po yung posisyon nila and to help na mag-worsen yung scoliosis. Pero po, ang brace po kasi ay passive. So, para siyang, it is a passive na nilalagay natin sa body. Yung mag-strengthen po talaga ng likod ay active movement and strengthening of the muscle para hindi siya babalik. Kasi Cheryl Cosing. Good afternoon! Kamusta po kayo? Okay naman. Sa feeling natin, may sino bang nakakaintindi? Naiintindihan ko po kayo dahil most of the time, actually, my brother stays with me. Wala pong anak, so sabi ko siguro kaya hindi ako binigyan ni Lord ng anak dahil nandyan naman po yung aming anghel sa buhay. And we consider him as angel. And whenever we talked about our children, yung kapatid po natin, nandun yung we get emotional, di po ba? Hi everybody! Narinig niyo ako
Kita kanina. So, sorry wala akong PowerPoint. But I'm being part of it since, kailan ba? 2 years na, no? 2 years na. So, sobrang saya ko to be part of this event. And my son's name is Alonzo Nile. And may cerebral palsy po siya. He has a trach and naka-tube fed po siya. So, dalawa po yung butas niya. And he still can't walk, pero nakakaupo na siya. And medyo nagiging best actor na siya ngayon dahil marunong na siya umiyak, marunong na rin siya tumawa. And alam ko yung hirap natin bilang isang parent to provide sa mga anak natin. So first I want to ask you, na-experience nyo na ba na ayaw nyo na, give up na ako? Taas kamay. Diba? But when you see them smile, or nakatingin sila sa inyo, di ba? Wala na. Tapos na, okay na ako ulit, di ba? And, alam niyo yung feeling, at alam niyo ito mga nanay and daddies out there, yung sobrang saya mo, pero after few days, may masamang mangyayari. Ganun yung nangyari po sa akin. So, Alonzo stopped breathing Feb 2. May nangyari kay Zoe. Bigla-bigla lang. Okay na siya eh. Almost 6 months na kami hindi nakapunta sa hospital. And then, Feb 2, we rushed him to the hospital kasi apparently yung lungs niya nag-collapse. So what I'm trying to say here, lesson learned sa akin is, pag alam nyo deep inside na mali, it's not that you're judging the doctor or putting them down, it's just that mas kilala nyo yung anak nyo. So yun lang, lesson learned yun for me. Dati, nakakaupo si Zoe, pero hindi naman siya nakakakain. Kayo nakakain, pero hindi nakaupo. So lahat tayo iba't iba. Never give up. Yun lang talaga advice. Walang ko sobrang pagod. Ang dami nagsasabi sa akin, paano ko nakakaya? Is what you do is pray. Not less of a person. Hindi kayo masamang nanay kung humingi kayo ng tulong. Hindi kayo masamang nanay kung magtrabaho kayo at iiwan yung anak nyo. So, my advice to you moms, especially to moms now, is trust your gut feeling. We also would like to show our appreciation sa kanyang businesses as a sponsor or as sponsors for this event. So, for Kachina Baker and J+A, I pronounce it right. Yan, J+A the label. In recognition for your dedication and support to our Shagwagi today for having a free certificate. So, wala na akong masabi, ma'am. Thank you. Thank you. Kayo na pa po siya dito pag-iba siya. At meron pa kami something for Miss Jana. So, babasahin ko lang po So, aside from the certificates, of course, we'd like to give you this plaque of appreciation. So again, let me just read. With our greatest appreciation, we hereby present this to Jana and Alonzo Berenguer for your unwavering support and commitment to parents of children with disabilities support you. Your appreciation and gratitude. So presented this 8th of September. Kasi lagi puro pag bibintang na pocket daw yung dala ko. Tapos pag sasakay kami ng bus, bawal daw yung pets. Kasi naka-jacket siya minsan na may fur. Bawal daw ang dog. Sabi ko, alam mo, porkit maganto yung anak ko, ganun na. Maraming nagdi-discriminate kay Miyaka. Tapos sabi, burden daw siya. Sabi ko, hindi. Happy nga ako na may Miyaka. Yun lang yung parang nahihirapan ako yung pag-aalaga, pagdadala sa doktor, hindi ako nahihirapan sa kanya. Ang nahihirapan ako yung mga ibang tao na walang knowledge na tungkol sa case ni Miyaka. Doon ako yung nalulungkot kasi doon ako na, ang sad naman, wala silang knowledge about sa mga ganitong case. Kaya natutuwa ako na may ganito para aware yung ibang tao na para magkaroon sila ng knowledge na may ganyan palang na case, may ganito pala. Iba-iba pala yung klase ng
ng CP, hindi lang yung ganito, yung ganyan. Yun lang. Thank you. Yun lang, salamat. Ako po ay isang warrior mom of 2 kids. Sadly, si Kuya ay ginawa na ni Lord. This February 1, this year lang. So yung anak ko po ay, hindi na po siya diagnosed sa CP. So, ever since na naging group, member siya ng mga charity organization, pinledge ko na yung sarili ko, hindi huligit sa ating lahat na ang isang warrior mom ay may mga pangangailangan, kagaya ng binibigay ng mga sponsors natin. So, yung mga binibigay na sponsors, ang patigyo ko sa kanila is yung service ko. To serve you, mag-volunteer. So, I deeply encourage everyone, lalo na yung buong nanonood sa atin, na mag-volunteer to do good sa ganitong charity. So, yun nga, si Kuya James ay kinuha na ni Lord is February. Ang journey namin ay hindi naging maganda. Although hindi siya nako-confine, hindi siya na-hospital, pero yung therapy niya kasi talaga is mabigat. Although nandiyan ang Philippine Children's, anong government, nakakatulong sa atin, marami naman siguro sa atin natutulungan ng government natin. Pero hindi, iba, hindi ganun kadali yung pagod, yung pagod natin, yung gastos natin, even yung mga pamasahe natin na nilalabas natin, yung buhat natin sa mga anak natin. So, lalo na sa amin, mag-asawa, we choose na mag-stop ako ng work nung pinanganak ko si James. Siya ay seizure disorder. 2021, nag-start siyang magkaroon ng mga episodes like status epilepticus. So, kung yung mga anak natin, yun ang dapat natin i-monitor. Yung seizures nila is sobrang delikado. Si James nagkaroon ng status epilepticus 2021, pero since birth meron na siya. Nangyari sa kanya is nag-seizure siya for 20 minutes. Ganun katagal yung seizures niya. Ang ginagawa namin upon travel papuntang Philippine Children's is naka-oxygen siya. And then, hindi ko pa alam nun kung anong nangyayari. Although, I'm a nurse by profession, hindi alam ng lahat. Ginawa namin yon ng ita-travel namin siya from Caloocan to Philippine Children's. Naka-oxygen para lang hindi magkaroon ng problem yung brain niya during the travel. So, isi-share ko sa inyo yung picture niya. Talaga lang. Yun nga, so si James ay nagsisissure ng gano'n. 3D binatalang pala siya. Kaya siya nagkaroon ng seizure na gano'ng katagal. So, after namin 3 days confinement, binalik, nagkaroon siya ng community-acquired pneumonia. Hospital-acquired pneumonia rather. So, yung mga anak natin, iingatan natin every time na nagka-travel tayo. So, kung kaya natin silang i-face mask, kasi hindi natin alam kung ano makukuha nila during the travel, sa mga nakakaharap nila. So, dapat talaga iingatan natin sila ng vitamins, yan. So, yun nga, to cut the long story short, si Kuya, for 2 years, nagkaroon siya ng mga status epilepticus. To the point na hindi na namin siya dinadala ng ospital, ang ginagawa nito is pinibigyan niya ng diazepam, si Kuya, which is yung emergency seizure medicine, na ini-inject ko sa puwet niya every time na magkakaroon siya ng 3 minutes attack. So, iniwasan ni Doc na mapunta siya ng ospital because of possible na pneumonia. Hindi naman siya nagkakaroon ng pneumonia dahil lang sa seizure niya. So, akala namin okay na, ganun na to. 2 years has passed. Etong February, anniversary namin mag-asawa. Nag-vacation pa kami. So, akala namin the usual ng seizure. So, binigyan ko siya ng diazepam. After ko siyang bigyan ng diazepam, akala ko
reaction ng diaspora sa kanya na lethargic, lagi siyang tulog. And then the 3 days kami nasa vacation. Malapit lang naman din. Although, after nung 3 days namin na naka-check-in dun sa lugar, sabi ko, nak, antay mo lang, dadalhin kita ng Sunday. Pero kasi akala ko, normal lang na tulog siya, ganyan. So, pagdating namin ng Sunday sa Philippine Children's, is ano na pala siya? Tawag dito, septic siya. So ako, parang sinisisi ko yung sarili ko kasi hindi ko alam na gano'n na pala. Parang sinisi ko, nag-aral ako, hindi ko alam na gano'n nangyayari. Hindi ko alam na, yun na, nandun na pala siya sa end of, yung story niya nasa end na pala, nasa last page na pala. So ako, maraming nagtatanong, ano nangyari? Kasi hindi nila nakikita si Jinx na nasa ospital, hindi nila nakikitang ako-confine. So sabi ko sa anak ko, mahirap tanggapin kasi makikita mo siyang normal na andyan lang sa bahay, nakakatayo, nakakaupo. Parang may sakit siya pero hindi siya yung dependent na bedridden, na ganyan. So, nung time na na-confine kami dahil sa septic shock, na may pneumonia na pala siya, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kung ano gusto mo kay James, kung yun na yung buhay na tatanggapin ko. Kinausap ko yung anak ko, kung gusto niya lang i-let go, sige. So, mahirap para sa amin natanggapin. Pero kasi, siya na mismo yung bibigay. So, hinayaan na namin na sumama na siya kay Lord. Kasi at the long run, isipin na lang natin na magiging mas masaya siya nang hindi siya nahihirapan. At talagang pahiram lang siya sa atin ni Lord. So, yun lang. Alagaan yung mga anak nyo, mahalin nyo siya hanggat kaya nyo. Huwag tayo susuko lahat. So, yun. Thank you. Congratulations to our winners, 10 blenders. Gagawa tayo ng smooth. Alright, congratulations. Everyone. Walang may nagutom ba today? Marami ba tayong natutunan today? Power? Power. So yun naman po yung namin, in-envision na lahat mag-enjoy as the event is named Family Day. So this should be a fun, may konting learning experience for everyone. Matthew! Francis Matthew Kamanyang! Kamanyang pala, Kamanyang! Pero kasi ako nasa likod, Kamanyang na stone. Mami, Mami ko, we were yours. Dapat habang lumalapit. Congratulations kay Francis Matthew! Congratulations! Kaya pa, Mami? I believe more than the kids, ang warriors talaga natin dito ay ang ating mga parents. Amen? So, we can all relate. We can all relate to each other's stories. Each other's stories is unique, pero lahat yan, nakaka-relate tayo. So, alam natin ang hirap, alam natin ang sarap. Lahat naman yan, magkakadugtong. Hindi lang laging hirap yan. Siguro, mararamdaman mo yung hirap kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. But the mere fact you're doing it for your own child, mahirap man, pag iniyak, okay na ulit. Tama, Mami?
iiyak lang, pwede naman libre. Pwedeng umiyak, wag lang mag-sulk in. Kasi yung energy natin, we need to give it all for our kids. So, good afternoon po ulit sa lahat. Kanina na good morning, ngayon good afternoon. It was nice meeting everyone of you. Salamat. Sana nag-enjoy kayo and see you maybe next year, let's say the Pulse Awareness or December. Thank you! I would like to thank pala our sponsors, Alimol, Araneta City, Cocina Bear and Bird, Tiny Bots, Jacobs Able and Bell, Pags Eastwood Billiard Association, Life and Indigo Photography, KM Face Paint Balloons, Team 37, Valiant Eagles Club, and our host, Melanie Molina, and Karina Zapanta Braza, and Ma'am Mary Ann Presentation. Especially, thank you, Jana and Alonso. Thank you! Ingat po lahat sa pag-uwi.